Yung 50 years old and above na, pakitaas ka ng kamay. Kaunti lang. Kaunti lang umaamin. Pero wala pang 50, huwag kayo mag-alala, darating kay Ron. Kaya itong commandments nito, these are for everyone. First commandment, umamin ka na. Marami ka nang nararamdaman, sakit sa kasukasuan, arthritis, osteoporosis, diabetes, high blood, low blood, gout. Lahat yan unti-unti na pumapasok sa katawan mo. Kaya huwag kang magkunyaring bata ka pa. Huwag kang sumayaw sa TikTok, baka mabalian ka ng balakang. Second commandment, mag-ipon ka na ng maraming kaibigan. Kasi sa edad mo, unti-unti na mawawala yung mga kaibigan mo. Kaya marami kang kaibigan, may mawala man, marami pang matitira, may mga kabarkada ka pa. Kaya sa halip na kaaway, ipunin mo kaibigan, mas masaya yun. Third commandment, kung may konti ka nang naipon, may pera ka na sa bangko, may naipundar ka na mga ari-arian, enjoy your life. Travel, see the world. Nasa gayon makita mo kagandahan ng mundo. At kung makita mo kagandahan ng mundo, alam mo, mundo ito ginawa para sa iyo ng Panginoon, magpapasalamat ka sa Kanya. At ang tao nagpapasalamat sa Panginoon, mas malapit sa Kanya. Ngayon kung wala ka naipon, pasensya ka. Magporta na lang araw-araw, doon kung maglakad-lakad malamig doon. Pero kung mag-iwan masyadong maraming mamanahin sa mga anak mo, baka balang araw, mag-away-away lang mga yan dahil dyan. Ang importante na turuan mo silang mabuhay, maniwala ka. Mabubuhay yung mga yan pagka nawala ka. Kasi unang-una ayaw nila mamatay. Kaya magsisikap yun para mabuhay. Huwag mo sila lalahan, kaya nila yan. Fourth commandment, i-enjoy mo na rin yung mga apo mo. Pero kung papayag ka maging full-time babysitter, kasi hindi mo trabaho yung trabaho ng mga anak mo, graduate ka na dapat dyan, unless bayaran ka nila por ora. Yun pwede yun. Kahit mag-overtime ka pa sa kapamantay ng mga bata, okay lang yun, may pag-shopping ka pagkatapos. Fifth commandment, kung gusto mo maging ka lagi sa usapan, ang unang mong pakaingatan ay ang tenga mo. Kasi ang hirap-hirap kapag kinakausap ka, lagi mo sila sagot na, pakiulit na, hindi ko narinig. Kasi kapag ganyan ka, mauunang ka nakausap ka, kapagod ka pa ulit-ulit. Pero mas importante kasi sa bukas ang tenga mo, kailangan bukas ang pananaw mo. Kasi marami mong pagbabago sa buhay. New insights about life, new ways of doing things, new gadgets, new elements of music, culture, and dance. Huwag mong isipin na kung ano yung alam mo nung araw, isa na laging tama. Kasi kapag ganyan ka, lagi ka magiging galit. Sa tuwing may pagbabago, magagalit ka. Ano naman yung bush ka ba? Hingi-hingi por kampo, nilayo ka yan. Gagalit ka. Bago naman ang cellphone mo, isang buwan na bumili ka ng cellphone. Lahat ng gusto mo ilagay niya sa cellphone mo, radio, TV, internet, Facebook, Twitter, apps, games, Telegram. Lahat yan gusto mo isaksak sa cellphone mo. Siguro kung may cellphone refrigerator, bibili ka rin noon. Kaya galit ka. Have an open mind. You'll be happier that way. Sixth commandment. Tanggalin mo na lahat ng mga mabibigat na damdamin sa dibdib mo. Ikaw din. Baka mawalan ka ng dibdib. Sama ng loob, binanakit, galit, tampo, inggit, pabigat na sa buhay yan. At your age, what is important is peace of mind and peace of soul. Kaya may mga tao nagkamali sa iyo, nagkasala, sinaktan ka, niloko ka, dinaya ka, iniwanan ka, ipinagpalit ka. Kahit hindi sila humingi ng tawad, patawarin mo na. After all, ang unang nakikinabang sa pagpapatawad ay yung taong nagpapatawad. The first beneficiary of forgiveness is the one who forgives. Forgive. Not because they deserve to be forgiven, but because you deserve your peace. Seventh commandment, bawal nang sumimangot. Kasi sa edad mo, marami ka ng kulubot. Kung sisimangot ka pa, madadagdagan lalo yan, lalalim pa. Can you imagine yourself? Hindi naman natin hinihingi kapag kayo pumanaw, binuror kayo, kapal-kapal na makeup na tatapal sa mukha ninyo. Kawawa naman yung mga mag-anak niyo, baka parang sigili sa kanila. Kaya mas maganda lagi nakangiti, mas maliwanag sa buhay, hindi ba? Eighth commandment, mag-ingat ka na sa kinakain mo. Hindi, ang pila ka ng pila sa lahat ng mga buffet. Pati sa buffet sa buron, pumipila ka para makakain ka. Kapag Pasko, lalo na yung mga tao sa Manila, minsan ang mga tao sa ibang probinsya, pumunta sa Manila para pumila doon sa Quiapo. Kahit mainitan sila ng araw, ang haba-haba ng pila, tagal nila maghihintay, talagang pumipila sila doon sa Quiapo para makabili ng masarap na hamon kahit mahal. Pagkatapos ng Pasko,
Sa doctor's clinic naman sila pumipila para magpagamot. Kung hindi ka pa titigil, pipilahan ka na talaga kaya magigas kinakain mo. Ninth commandment, humanda ka na sa kamatayan. Kasi darating yon. Minsan hindi ka pa handa, lumarating siya. Minsan ayaw pa lumarating siya. Ngunit pakaisipin mo, ang talagang pinaghahandaan mo hindi kamatayan, kundi the life after death. Kaya tayo nagpapakabait, kaya tayo nagpapakabuti, kaya tayo mayroong mga activities na ganito, reconnection, retreat, sapagkat gusto natin makapaghahanda tayo para sa kabilang buhay. But how do we prepare better for the next life? Yun ang ating tatalakayin pagkatapos itong 10 commandments na ito. 10th commandment. Ano na nga ba yung 10th commandment? Nakalimutan ko na, kasi matanda na rin ako. Nakakalimutan ako paminsan-minsan. Gusto ko i-focus natin ang ating atensyon sa paghahanda para sa kabilang buhay. Nabanggit itong 10 commandments ito sapagkat this has something to do with the way we live our lives. If we follow them, they will help us attain a certain degree of contentment and happiness. Sapagkat yan ang ating magiging tema ngayong umagang ito. Contentment and fulfillment in life. Are you happy? Are you contented with the way your life is going on now? Kontento ka na ba sa pagmumukha mo, sa ugali mo? Kontento ka na ba sa mga kasamahan mo, sa trabaho mo, sa sweldo mo?